Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga residente. Ayon sa kwento ng matatanda, tuwing hating gabi, may isang babaeng espiritu na sumisilip mula sa lumang bintana sa ikalawang palapag ng bahay. Maputla, walang mata at palaging nakangisi. Isang araw, napilitang tumuloy sa baryong iyon si Liza, isang kolehiyalang mula sa Maynila, habang pansamantalang inaayos ang tinutuluyan niyang boarding house. Doon siya pinatuloy ng kamag-anak niyang si Aling Rosa, isang matandang babae na nakatira sa mismong lumang bahay na sinasabi ng mga kwento. Pagdating pa lang ni Liza, napansin na niya ang kakaibang katahimikan ng bahay. Wala ni isang alingaw-ngaw kahit may mga bukas na bintana. Wala ring maririnig na ingay mula sa paligid. Walang tahol ng aso, kuliglig o kahit ihip ng hangin. Parang laging nakatingin ang bahay, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, habang nag-aaral siya sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, biglang bumukas ng kusa ang bintana. Tumalsik ang kurtina na tila may dumaan. Napatingin siya at doon niya unang nakita ang anino ng isang matandang babae. Nakatayo sa labas, nakatitig sa kanya. Pinilit niyang huwag mag-panic. Tumayo siya para isara ang bintana pero pagkahawi niya ng kurtina, wala nang tao sa labas. Sinabihan niya ang sarili na baka guni-guni lang iyon. Pagod lang siguro. Pero habang natutulog siya, may naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok. Nilingon niya ang paligid, wala siyang kasama. Lumapit siya sa pinto ng kanyang kwarto para isara ito, pero laking gulat niya nang marinig ang mahinang katok mula sa likod ng pinto. Tok! 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 Nang dahan-dahan niyang buksan ito, wala na naman. Ngunit sa dulo ng pasilyo, nakita niyang bukas ang pinto ng isang kwarto na palaging nakasara ayon kay Aling Rosa. May liwanag na nagmumula roon kahit hindi nakakonekta sa kuryente ang bahay. Kinabukasan, tinanong niya si Aling Rosa. Aling Rosa, sino ho ba yung matandang babae kagabi? Yung nasa labas ng bintana? Tahimik lang ang matanda. Hindi siya agad sumagot. Ilang minuto ang lumipas bago ito nagsalita. Ika mo sa bintana? Tanong ni Aling Rosa na tila natigilan. Anak, wag mo na lang pansinin yon. Matagal na siyang nakatira riyan. Pero, akala ko po tayo lang ang nandito? Ngumiti ang matanda, pilit at malamig. Tayo nga lang, nabuhay.